Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ngayon, ang ginagawa ni nito ni Ligarda, kapituko na rin siya. Kung gaano kakapituko sa pwesto itong magkapatid na Cayetano at sa kasila Marcoleta, ganyan din si Loren Ligarda. Ayaw niyang umalis, ayaw niyang bitiwan ang Senate President pro tempore. Kasi ang sinasabi niya, siya pa rin daw ang Senate President pro tempore. Sabi ni Ligarda, wala daw kasing valid, hindi daw kasi valid, labag daw sa konstitusyon yung ginawa noong June 3 ng mga senador na kasama ni Gatchalian. Kaya, ay di ba dineclare na all positions vacant mula President sa Senate President pro tempore hanggang sa mga chairmanships ng mga komite. Ang sabi nila Loren Ligarda, unconstitutional yun, hindi pwede yun, dapat 13. Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its President by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoryang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Pero, ang kailangan lang naman ang 13 sa Senate President. Pagdating sa Senate President pro tempore, ano lang yan? Pwede na dyan ang ordinaryong majority, yung majority of the Senate. Pag sinabi nating majority of the senators, yung available lang, hindi binibilang yung hindi pwede. Kaya yung 12 ay quorum na yun. Kaya lang ayaw kilalanin ni Loren. Kaya ayaw niyang kilalanin yung pagkakapatalsik sa kanya bilang Senate President pro tempore at pinalitan na siya ni Sherwin Gatchalian. Ang may gray area pa o medyo malabo pa yung tungkol sa Senate President. Kasi ang ginawa nila Gatchalian, diniklarang vacant pati posisyon ng Senate President. May ilang legal expert na nagsasabing mali yun. Hindi pwedeng alisin sa pagka-Senate President si Cayetano kasi kailangan ng 13. Ang sabi naman ng grupo nila Gatchalian, hindi. Yung pag-alis kay Cayetano bilang Senate President, pwede doon ang 12. Pero yung pag-elect ng susunod na Senate President, hindi pwedeng 12, 13. Kasi majority of all the members. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung magulong nangyayari ngayon. Pinapanindigan ng grupo nila Ligarda na nalabag sa batas yung reorganization na nangyari noong June 3. At para sa kanila, kila Ligarda, siya pa rin ang Senate President pro tempore. At dahil siya pa rin ang Senate President pro tempore, illegal ang pagiging Senate President pro tempore ni Win Gatchalian. Sabi naman nila Win Gatchalian at nila Lacson, may quorum noong June 3 valid yung 12 na nandun. Dahil may quorum, pwede silang mag-transact ng business. Kaya, yung pagdeklarang vacant ng lahat ng positions at pag-elect ng mga Senate President pro tempore committee chairmanships, legal yun. Ang hindi lang nila pwedeng gawin yung palitan ang Senate President kasi kailangan dun 13. Anyway, yun ang sinasabi kasi ni Ligarda, hindi, dapat daw kahit yung Senate President pro tempore at ang iba pang mga positions, dapat daw 13. Ay, bahala kayo.
Mas magaling pa kayo sa mga legal experts. Yan ang problema dito kila Ligarda eh. Kung makapagsalita, akala mo naman abogada siya. Mas marunong pa sa mga ekspertong legal. Ay, ano ba itong si Ligarda, mga kabunyog, mga kababayan? Oh. Kaya ngayon nakakahiya si Loren Ligarda. Napapariwara si Ligarda. Napapariwara siya. Hindi mo na maintindihan. Bakit niya pinagtatanggol bakit ang pananaw niya ay katulad nila Cayetano? Marami na nga ang nagsasalita, mali si Cayetano eh. Kasi sa maraming mga legal experts, mga deans ng law schools, retired associate justices, pati Integrated Bar of the Philippines, lahat nagsasabi, legal yung ginawa na reorganization noong 2026 June 3. Oh, legal yun. Kaya mali yung sinasabi ni Loren Ligardang unconstitutional yun or illegal yun or labag sa konstitusyon. Mali siya sa bagay na yan. Yan ang malinaw dyan. Kaya yung ginawang pag-reorganize, legal yun. Valid yun. Sabi mismo ng mga legal experts, pati Integrated Bar of the Philippines. So ang nangyayari ngayon kay Cayetano, kapituko, ayaw bitiwan yung pagka-Senate President. Si Loren Ligarda, sumasabay din kay Cayetano. Sabi niya, ako rin, yung Senate President pro tempore, invalid at unconstitutional din yung pag-elect ng bago. Sabi niya, kasi kailangan daw ang pag-i-elect ng Senate President pro tempore 13 din daw. Hindi naman ganun ang nakalagay sa konstitusyon. Ang nakalagay sa konstitusyon, pagpipili ng Senate President at Speaker of the House. Majority of all the members of its house. Pag mag-i-elect ng Senate President, hindi naman mag-i-elect ng Senate President. Dineclare lang na vacant yung posisyon ng Senate President. Ordinary quorum lang yun. Yan ang malinaw dyan. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyayari dyan. At ito, itong sila Loren Ligarda, wala. Kung makapagkomentaryo na itong si Loren, talagang ang kanyang mga sinasabi ay kung anong sinasabi ni Cayetano, Pia at Alan, yun na rin ang kanyang sinasabi. Kaya lang nakakaya kasi hindi naman siya abogada eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.